Akala ng marami, kapag may na-file na impeachment complaint, tuloy-tuloy na ang proseso. Pero teka muna, alam mo ba na may isang technical na hakbang na maaaring magpabagal o magpabilis sa buong usapin? Isang detalyeng hindi masyadong napag-uusapan, pero dito umiikot ang constitutional clock. Nasa order of business na ba ang mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Dahil kung hindi pa, maaring hindi pa talaga nagsisimula ang laban. At kung oo, may mga araw nang binibilang ang buong bansa. Ngayon, himayin natin ang proseso, hindi sa chismis, hindi sa haka-haka, kundi batay sa konstitusyon at sa galaw ng House of Representatives of the Philippines. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya, tara na, nasa order of business na ba ang mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte o wala pa? At bakit napakahalaga ng detalyeng ito? Sa gitna ng tumitinding usapin tungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte, isang technical ngunit napakahalagang tanong ang umuukit sa proseso. Nailagay na ba sa order of business ang mga impeachment complaint? Dahil kung hindi pa, maaring hindi pa talaga nagsisimula ang orasan ng konstitusyon. At kung nagsimula na, may malinaw na timeline na dapat sundin ang Kamara. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang order of business? Sa loob ng House of Representatives of the Philippines, ang order of business ay hindi lang simpleng listahan. Ito ang opisyal na talaan ng mga dokumentong natanggap, binasa, at kinilala sa plenaryo. Kapag ang isang impeachment complaint ay naisumite sa Office of the Speaker, hindi pa iyon automatikong umarangkada. Kailangan muna itong mabasa sa plenaryo, maitala sa session journal, at may sama sa order of business. Dun pa lamang ito, itinuturing na formal na naipresenta sa buong Kamara. Ano ang sinasabi ng konstitusyon? Sa ilalim ng Article 9, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw ang proseso. Kapag may verified impeachment complaint na naisumite, ito ay dapat may sama sa order of business sa loob ng 10 session days. At pagkatapos may sama, dapat itong ma-refer sa tamang komite sa loob ng 3 session days. Ngunit pansinin ang salitang ginamit, session days. Hindi calendar days. Ibig sabihin, kung may recess, kung walang session, hindi tumatakbo ang bilang, at dito nagiging technical ang usapin. Bakit mahalaga kung nasa order of business na o hindi? Kapag wala pa sa order of business, hindi pa nagsisimula ang constitutional clock. Walang obligasyon pa ang liderato na i-refer ito sa Committee on Justice. Maaring maantala ang proseso, legally speaking. Kapag nailagay na, tumitigil ang discretion, nagsisimula ang countdown, at kailangang umusad ang proseso ayon sa itinatakda ng saligang batas. Sa madaling salita, ang pagpasok sa order of business ang nagsisilbing ignition switch ng impeachment process sa Kamara. Ang political dimension. Ngayon, bakit tila napakasensitibo ng hakbang na ito? Dahil ang impeachment ay hindi lang legal procedure. Ito ay political act. Ang desisyon kung kailan babasahin sa plenaryo, kung kailan isasama sa order of business, ay nakadepende sa galaw ng liderato ng Kamara. At tandaan mga miyembro ng House ay may kanya-kanyang alyansa, may mayorya, may minority, may mga naghihintay ng signal, kaya ang tanong ay hindi lang, nasaan na ang complaint? Kundi, sino ang may control sa timing? Possible scenarios. Kung ang complaint ay na-transmit na sa speaker, ngunit hindi pa nababasa sa plenaryo, ibig sabihin, wala pa ito sa order of business. Kung nabasa na at naitala sa journal, doon pa lamang masasabi na formal na itong umuusad. At mula roon, may malinaw ng timeline na hindi na basta-basta mababago. Sa mata ng publiko, maaring simple lang ito, na-file na ba o hindi pa. Pero sa loob ng Kongreso, ang bawat araw, ang bawat session, ang bawat entry sa journal, may katumbas na political impact. Dahil kapag nagsimula ang proseso, hindi na ito basta may babalik. Kaya nasa order of business na ba? Ang sagot ay hindi lang technical. Ito ay usapin ng transparency, teaming, at constitutional accountability. Dahil sa impeachment, hindi lang ebidensya ang mahalaga, kundi kung kailan magsisimula ang proseso. At sa demokrasya, ang oras ay hindi lang numero sa kalendaryo. Ito ay instrumento ng kapangyarihan. Ngayon ang tanong, kung ikaw ang nasa liderato ng Kamara, kailan mo ito ilalagay sa order of business? At kung ikaw ay mamamayan, dapat ba nating bantayan ang bawat session day?
Dahil minsan, ang pinakamahalagang laban ay hindi sa plenaryo, kundi sa timing. Mga ka-edoks, ang impeachment bang ito ni Sara Duterte ay may tsansa magtagumpay o politically impossible? Sa usaping impeachment laban kay Sara Duterte, dalawang tanong ang umiikot ngayon sa political circles. Una, usad ba ito? At pangalawa, kung umusad man, may tsansa ba talagang magtagumpay? Dahil tandaan natin ang impeachment ay hindi lang legal process. Isa itong political numbers game. At sa episode na ito, hindi tayo mag-iingay, hindi tayo manghuhula. Susuriin natin ang realidad sa ilalim ng konstitusyon para umusad ang impeachment sa pamamagitan ng fast track. Kailangan ng 1/3 vote ng House of Representatives of the Philippines. Kung hindi naman fast track, dadaan ito sa Committee on Justice bago makarating sa plenaryo. Pero dito pa lang, may unang malaking hadlang. Ang Kamara ay traditionally dominated ng majority coalition aligned sa administrasyon. At sa politika ng Pilipinas, ang majority bloc ay bihirang kumilos laban sa isang nakaupong vice president, lalo na kung malakas pa ang political base nito. Kaya sa House stage pa lang, ang tanong ay, may sapat bang political will o mananatili itong symbolic complaint? Even if it reaches the Senate, sabihin nating nakaabot ito sa Senado. Doon magiging impeachment court ang Senate of the Philippines. At dito mas tumitindi ang hamon. Para ma-convict ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng senador. 2/3. Ibig sabihin, hindi sapat ang simpleng majority. At ang Senado ay isang political body. Ang bawat senador ay may sariling electoral future, may 2028 considerations, may regional alliances, may sariling political calculus. Kaya ang tanong, may 2-3 boto ba para patalsikin ang isang sitting vice president? Historically, napakahirap nito. Political capital and public sentiment. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang variable, public opinion. Kung may matinding public outrage, kung may malinaw at mabigat na ebidensya, kung may sustained national pressure, nagbabago ang political equation. Pero kung hati ang opinyon ng publiko, kung polarized ang narrative, mas nagiging maingat ang mga mambabatas. Dahil ang impeachment ay high-risk political move. Kapag nabigo, maaring bumalik bilang political capital ng ini-impeach. At sa kaso ni Sara Duterte, hindi natin may alis ang impluensya ng apelyidong Duterte kasama ang legacy ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte na may solid na regional at grassroots base. Scenario 1, mananatili ito sa committee level. Magiging prolonged deliberation. Eventually, mawala ng momentum. Scenario 2, makakalusot sa House pero mabibigo sa Senado dahil kulang sa 2/3 vote. Scenario 3, magkaroon ng malaking political realignment at doon lamang magiging seryoso ang posibilidad ng conviction. Sa kasalukuyang political climate, maraming analysts ang naniniwalang mas mataas ang posibilidad ng political survival kaysa removal. Pero sa politika, ang isang malaking revelation ay maaring magbago ng lahat. Ang impeachment ay hindi lang laban sa korte. Ito ay laban sa numero, sa alyansa, sa timing, at sa sentimiento ng taumbayan. Hindi sapat ang legal sufficiency. Kailangan ng political majority, at higit sa lahat political courage. So, magtagumpay ba ang impeachment laban kay Sara Duterte? Sa ngayon, mas mahirap itong magtagumpay kaysa mabigo. Pero hindi ito imposible. Dahil sa demokrasya, ang kapangyarihan ng numero ay nakasalalay pa rin sa desisyon ng mga halal na kinatawan at sa pressure ng publiko. At ang pinakamahalagang tanong, kung dumating ang oras ng pagboto, boto ba ng konsensya ang mananaig o boto ng alyansa? Sa tingin mo, dapat bang ilagay agad sa order of business ang impeachment complaint kapag naisumite na o may karapatan ba ang liderato ng Kamara na kontrolin ang timing nito? Comment your answer below. Transparency over timing o strategy over speed? At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang sa layuning impormasyon, edukasyon, at legal analysis. Hindi ito naglalayong manghusga, manira, o magpahayag ng pinal na hatol sa sinumang individual. Ang lahat ng talakayan ay batay sa mga pampublikong ulat, umiiral na proseso sa batas, at prinsipyo ng international law. Nananatiling presumed innocent ang sinuman hanggat hindi napapatunayan sa tamang hukuman.